So, guys, welcome sa ating video, no? So, basically, dito sa video natin, I would like to share, no, my personal knowledge about sa kung paano mag-invest sa crypto in easiest way form na mabibigay ko sa inyo, no, dito sa Pilipinas. Kasi karamihan sa mga um, um, tao, no? Karamihan sa mga gusto mag-invest sa crypto dito sa Philippines is hindi nila alam, gusto nila mag-invest sa crypto pero di nila alam kung paano at saan magsisimula. So, first, di na tayo magpapatagal pa dito sa ating video. Gusto ko lang din bigay ng knowledge, no? Basic knowledge ba, kumbaga. So, first, syempre, ang gagamitin nating platform is pupunta tayo kay Binance.com. So, si Binance, ito yung pinaka number one top crypto exchange if gusto mo bumili ng cryptocurrency. So, here kay Binance, no, accessible siya sa Philippines and madali lang siya. Actually, saglitan lang talaga gumawa ng account and I will tour you kung paano gumawa ng account and syempre kung paano gamitin at bumili ng crypto dito. So, first, if wala ka pang account, syempre, sa mga bago, click mo lang tong si register. Ayan. Tapos, after clicking register, pwede ka mag-sign up with Google or Apple or pwede namang email or phone na lang din. Ako kasi dahil may account na ako, hindi na ako mag-create, no? So, itutur ko na kayo. Fast forward tayo sa loob na mismo ni Binance. So, dyan lang kayo pipili sa tatlong yan kung paano ka mag-create. Then, after creating, pupunta na kayo sa login, no? And wait, login natin yung account ko, no? Ayan. Login natin siya. Wait lang. Ayan, wait lang. So, dito sa Binance, makakapag-easy buy ka na ng crypto ng instant, no? So, di mo na kailangan ng kasi ang akala ng iba pag crypto, ang daming proseso yan, ganyan ganito, maraming gagawin dyan bago mamili. Hindi, guys, madali lang makabili ng crypto sa panahon ngayon. So, ayan, papasok na tayo sa crypto sa Binance. So, first, syempre, disclaimer lang, no? Bago kayo pumasok sa crypto, alamin nyo muna yung risk na meron sa cryptocurrency. Lalo na alam naman natin na tawag dito, ang cryptocurrency ay isang volatile, no? Isa siyang volatile na asset but high risk, high reward siya. So, di na muna natin itatakil kung bakit siya volatile at high risk, high reward. But, disclaimer lang, no? If gusto mo mag-invest sa crypto, syempre, own choice mo yan. Hindi ako nagkikayat na mag-invest ka or something. So, yun na nga. Balik tayo dito kay Binance. So, after na gumawa ka ng account, syempre, gagawin mo lang, pupunta ka ng profile mo. Then, after mo naman gumawa ng account, pwede ka na mag-trade, no? Pwede ka na bumili ng coin. But, syempre, unverified pa yan. For protection mo din, kailangan mo magpa-verify. So, syempre, pupunta ka kay security. Security and sa identification. So, diyan, bago ka syempre mag-deposit, mas okay na magpa-verified ka. Madali lang naman siya. Ang kailangan lang dito is passport or kahit anong ID mo, no? At after nun, yan, verified ka na and mas secured na yung yung crypto exchange mo na account. So, and may mga verified levels tayo dahil ako, hindi naman ako ganun kalaki magpasok doon ng pera sa crypto. So, yung verification level ko lang is verified. Meron tayong verified plus and marami pang mga dyan. Kailangan mo lang mag-comply sa requirements para pumasok dito sa mga requirements na to. So, okay. Punta na tayo kung paano bumili ng crypto. Merong mga ways dito on how you will deposit crypto. So, first, meron ditong deposit. Bibili ka mismo ng crypto direct sa cash mo or bibili ka gamit sa bank mo. So, mostly naman, syempre, sa bank, di ba? Meron ding GCash at iba-ibang payment method. But, syempre, step by step tayo. Unahin muna natin sa bangko. So, sa bangko, click mo lang yan. Click mo yung deposit. As,
if gusto mong, depende, yung currency natin is PH, syempre, click mo lang si continue. Yan. Then, I want to buy, dyan, i-indicate mo kung magkano yung bibil mo. For example, is, bibili ka ng 5,000 pesos. Then, change mo lang siya. Lagi kayong mag-change sa US dollars. Kumbaga, yung native coin kasi, para, um, um, mag, tawag ito, ma-convert yung PHP nyo sa US dollars. Then, bibili ka buy with zero fee. Yan. Tapos yan, pipili kayo. Bank transfer ba? C-Bank, GCash, or kung anong available dyan. No? BPI, meron tayo din. So, yan. Ayun yung mga, ano. So, hindi ko pipinutin syempre si confirm purchase kasi di naman ako bibili. Pero pag bibili kayo, click nyo lang yan kung ano yung mga ideal na bank transfer. Or ideal na payment method gusto nyo. So, punta tayo sa, sorry guys, no, sorry. So, punta tayo sa P2P, no? Dito kasi, makakabili ka dito instant. Then, pagkabili mo ng instant, pwede ka rin dito magbenta, no? Kung lumago na ba yung invest mo, pwede mo siya ibenta rito. And sa P2P kasi, tao lang din yung katransaction mo, but it's safe, no? Although tao lang yung katransact mo, safe siya dahil regulated siya ni Binance, no? So, hindi basta-basta marirelease yung token as long as hindi namimit yung need na requirements or yung pera na ibibigay mo, vice versa. So, dahil bibili tayo, click mo lang si buy. Tapos, ayan, pipili ka na payment method. Kung gusto payment method, marami dyan, pero all payments tayo. So, for example, bibili ka using GCash, no? Pwede mo naman palitan yan as GCash. So, yan. If, kunwari example, no? wala kang giabot yung yung i-invest mo kasi masyadong mataas yung level na requirements sa mga P2P exchanges na to. So, gawin mo, hanapin mo lang, kunwari, 5,000 pesos, no? Hindi siya itong mga to, hindi umabot, eh. So, ito, dito, papasok ka dyan sa 5,000 to 66,000 pesos. And GCash yung payment method dyan. Makikita nyo naman dyan sa gilid kung ano yung mga payment method na kinikater nila. So, click buy, then yung number, then, after nyan, click mo si buy USDT. After click mo kay buy USDT, pupunta ka dyan sa isang papasok yan sa parang chat mode. Doon mo kakausapin si seller, then ikaw si buyer, and isi-send mo siya through GCash. After mo siya i-send through GCash, and i-click mo lang transfer the notified seller. Pag nangyari na yon, screenshot mo lang sa GCash, then i-send mo sa chat box, and wait mo lang na i-release niya yung token. After ma-release ang token, pupunta yan sa funding wallet muna. Kumbaga, dyan yung simula ng mga binili mong crypto. Sa funding wallet, lalabas dyan yung mga binili mo. So, si USDT, for example, nandito na siya kunwari, no? Ayan, kunwari, $5,087. Lalabas na yan dyan. Aangat siya dito at ayan yung nasa funding wallet mo. Ngayon, if gusto mo na bumili ng crypto na gusto mo, pupunta ka na sa transfer. Kasi need mong i-transfer muna yung funds mo sa fiat and spot para makapag-trade ka ng fiat money or yung ano ba to? yung local currency like US dollars, no? Philippine peso sa spot, no? Spot wallet kung saan doon yung trading na magsisimula. So, kiklik mo lang si pagbabalik mo lang sila funding, tapos click mo lang yan si USDT. Yan, naka-USDT na siya. So, for example, may $87 ka na nung binili mo. Then, click confirm. After nun, pupunta na siya dito sa fiat and spot. Although, wala nakalagay sa fiat and spot ko kasi di naman ako bumili. Pero lalabas yan dyan. Nandito siya, unang-una. Yung may pinakamataas mong investment or yung pinasok na pera. Ngayon, pag nandyan na siya, if bibili ka ng crypto, tapos gusto mo instant, hindi mo na kailangan tumingin sa graph or something. Yun yung mga akala kasi ng iba na pagka crypto ka lang, kailangan ko mag-analyze pa ng graph, ganyan, ganito. Hindi. Kay Binance at sa mga ibang mga tawag dito, crypto exchange, may mga tinatawag tayong convert na siya, no? Yung instant na, hindi mo na maghihintay kung anong gusto mong bilhin ko, mabibili mo na siya kaagad. So, dito, no, pagbalik tayo mo na siya, tapos tatype mo lang si $87.
Ngayon, kunwari, yung bibili mong coin is, for example, si Bitcoin. Yan. Ngayon, naka $87 na siya. Or kung gusto i-max yung laman ninyo, dito dyan, click nyo lang tong balance, no? Ayun, no? Katulad yan, kinilik ko, 0, di ba? Kasi 0 USDT siya. Pero kung may balance yan, lalabas yan na $87. For example lang na bumili ako kanina. So, yun, preview conversation, pero dahil nga wala tayong funds, hindi natin siya mabibili. Pero, dyan, ayun, nalalabas na yung estimates niya, makaka-receive yung 0.003 Bitcoin. Then, click trade. Pagkapasok niyan, papasok na yan sa fiat and spot mo. Ngayon, unang-una yan, lalabas dyan, Bitcoin is equals to ganyang dollars. Tapos, unang-una siya sa portfolio mo. So, yun lang guys. Ganun lang kadali bumili ng crypto at kung ano pang mga crypto na gusto ninyong bilhin, dito nyo lang yan mabibili sa Binance. Although, hindi to advertisement, no? Or sponsorship by Binance, no? Ito ay video lang kung saan gusto ko lang tumulong sa mga baguhan na gusto mag-invest sa crypto na ayun, makabili na ng crypto sa maagang panahon. At yung less hassle at syempre is yung in a easy way, no? Kung paano makabili. So, yun lang. That's it for our video. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, comment lang kayo. Tapos, kung ano gusto niyo itanong, kung paano yung mga needs nyo about sa crypto, paano ma-achieve, and gagawa natin ng video, no? So, that's all for today. Thank you so much, and God bless us all. Yun lang.